I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ano po yung mga nakalatag na programa ng pamahalaan? Well, etong katapusan ng lahat ng permanent housing, 98% na ang nabuo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong pagka naibigay na, nagpirmahan sila kanina ng mga local government ng MOA para ma-turn over na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DSUD. Kaya for this project, kaya naman ipinilit ko makapunta rito dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong nagamit. Ngunit ang ginawa natin ay ngayon, nagbigay tayo ng kaunting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lalong-lalo na yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka-inuna na ginawa ng bahay, nagka-problema. Kaya yun ang, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit, ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. Sir, pag-occupied housing units po yun lang nasa Tacloban, like the rest of the Region 8, anong order natin sa NHA sa LGUs para mabilis ito ma-occupy? Yun lang yung sinabi ko, inaayos namin. Hindi nga. Unoccupied pa, sir? Kaya nga, inaayos nga. That's what I was saying. Na inaayos natin yung unoccupied. Ang unoccupied yun, maraming dahilan. Pero ang ginagawa natin para magamit nga ng tao ay binigyan natin ng pondo ang mga local government para maayos nila, para magamit na ng tao. Sir, on other matters, the DA is set to declare for food security emergency. What is your thought on this, sir? Well, we are still waiting for the recommendation of the Price Coordinating Council, but siguro next week matatanggap na formally ng DA yung kanilang rekomendasyon. And the recommendation, I believe, is going to be to declare an emergency. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari, iba't ibang bagay. At yung iba doon, illegal, kaya ito nang iniimbestigahan ngayon ng Kongreso. For? Comprehensive sexuality education para sa students. This is going to continue. The comprehensive sexuality education. Of course. What's your stand? This is going to continue. Basta education, I'm in support of it. Always. Always. Education. Okay, ulitin ko what I used to say in the campaign. As far as I'm concerned, education is the most important service that we provide to our people. And in many cases, you can consider it to be a right of people to be properly educated. So, katungkulan talaga ng pamahalaan. Sir, ang question po na sexuality education. Oh, sexuality education. What? Well, alam mo, what does sexuality education mean? Lalaki ka o babae ka, tapos na. What? Well, as long as, yun na nga, because, you know what, I think what you're talking about, dumadami ang teenage pregnancy, dumadami ang single mothers, dumadami ang sakit na, and even kasama na rin dyan, pagka teenager yung nanay, hindi marunong alagaan yung bata, hindi nila alam, marunong alagaan ang sarili nila, pagbuntis sila, kung anong kakainin, kung nanganak na, kung ano ipapakain doon sa bata. These are all of the things that we need to address. And so
the teaching of this in our schools is very, very, very important. And to make young people especially knowledgeable about what are the options that are truly available to us and what the consequences are of having a child too soon, too early. Children having children is a very difficult situation for both the child and the parent. Sir, is it safe to say that for this year you are dealing with less than optimal, less than ideal budget? And how are you going to deal with this? Lalo na po this year you will cross the halfway point in your term. Well, perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, well, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya mga pabahay. Sir, budget ng opisina ninyo gagamitin nyo yata sa branding. I'm sorry? So for tourism, you will use tourism, yes, we already were able to. Natanggal yung branding budget nila, maibabalik natin. So this is what we are doing. So maybe as I said, the original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Sir, your thoughts on JPA's thoughts on impeachment and the INC rally? Well, you know, JPA is one of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating. Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Thank you. So yun mga kababayan, siguro naman narinig nyo yung interview ng Pangulo. Sinagot niya po yung katanungan tungkol sa impeachment. Oh, 'di ba malinaw? Pro-impeachment po siya. Ibig sabihin, sang-ayon po siya kung ano po yung sinabi ng kanyang Presidential Legal Counsel, si Manong Johnny. Correct me if I'm wrong, 'di ba? Oh, sabi ko sa inyo guys, doon sa unang video ko, itong video ko nung nakaraan sa rally ng INC, may nasabi po ako doon. Basahin nyo ang galaw ng Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa impeachment. Although sinabi niya, hindi nga siya sang-ayon sa impeachment. Kunwari lang niya po yun. Pangpaluwag kalooban. Pero ang katotohanan mga kababayan, tandaan natin, ang Pangulo sumusunod sa batas po yan. Ginagalang niyang batas. At hindi po siya pwedeng makialam kung ano po ang desisyon ng House of Representatives kasi nga separate powers. At saka isa pa, wala naman po siyang sinabi na, oy, House, wag nyo nang ituloy. No, hindi siya ganun. Sa kanya, opinion niya lang po yung hanggat maari kasi nga matrabaho. Tama nga naman siya. Pero mga kababayan, ang katotohanan niyan, ang Pangulo pro-impeachment, lalo na nagnakaw ka sa kabanang bayan under the kanyang administration. Oh, 'di ba? Ang Pangulo una-una, ginagalang niya po ang batas. Lalo't pa, yan po ang hinanaing ng mamamayang Pilipino na kailangan ma-impeach si Sara Duterte. Oh, ngayon narinig nyo. Sa madaling salita, pro-impeachment ang Pangulo. Sang-ayon siya doon sa sinabi ni GPA. Kayo naman kaya niya lang nasabi niya kasi nga election time, mga kababayan. Basahin nyo kasi ang galaw ng Pangulo. Sa mga
humuhusga kaagad sa Pangulong Marcos Jr., lalo na po yung isang vloggers ng dating INC. Ay, sorry po, no? Kaya nag-comment po ako doon sa kanyang, live. Sabi ko, wag niyo husgahan kaagad ang Pangulo. Hindi niyo po pa kilala ang totoong kanyang layunin or kanyang saluubin. Di ba? Wag niyo kaagad husgahan ng Pangulo. Hindi niyo nababasa ang galaw niya. Ibang Pangulo, mga kababayan, matalino po 'yan, Kaya sabi ko nga, he know how to play his card. My goodness. Tingnan niyo. di tama din ang sinabi ko. Pro-impeachment ang Pangulo. Kung saan siya doon ako. Hindi mo pwedeng husgahan kaagad ang isang Pangulo ng bansa, lalo't matalino. Alam niya ang kanyang gagawin. Mga kababayan, kayo naman, mga anti-Marcos, di ba? Isa pa, doon po sa kinikredit ng mga dilis, yung pambansang pabahay, dyan po sa Yolanda. Ito nung panahon ni Panot, mga kababayan, totoo po yun. May pinagawa siya po sa Wali. Yun po, matagal na yun. Ilang taon na nakaraan. So, anong ginawa ng Pangulo, mga kababayan? Pinarenovate niya, pinagawa niya, inayos niya, binago niya. Yan ang hirap sa inyo Ito kasi yung mga anti-Marcos, mag-research po kasi kayo. Kuda kayo ng kuda kaagad ito pa. Kung mayroon man nagawa si Digong dyan, na maliit na bahay na ilang square meter lang yun, wala, di ba sabi ng Pangulo, substandard, walang kuryente, walang tubig, wala lahat. Anong ginawa ng Marcos administration? Binago na naman, ni-renovate. Hindi ba kayo nagpapasalamat doon sa kanyang ginagawa, mga beswa? Ngayon, sa kanyang pambansang pabahay, para sa mamayang Pilipino, iba po yun. Iba po yan. Nagpagawa siya ng pambansang pabahay, dyan po sa Leyte. 8 municipalities po yun, mga kababayan. 3,000 plus. Ang dami, di ba? Iba po yun. Yun po ay under the Marcos administration sa kanyang pamumuno. Nakita, obvious naman yung mga bahay, di mga bes? Obvious yung mga bahay, di ba, mga kababayan? Bagong-bago. Bagong gawa. Yun po, iba po yun. Sa kanya po yun. Under ng kanyang pamumuno. Iba po yung nirenovate niya sa mga nakaraan. Ganyan kamalasakit ang Pangulong Marcos Jr. Hindi niya rin matiis na makita, di ba? Pumapangit na yung mga tinirahan niya. Kaya, ayan, binago. Kaysa naman yung katabi niya, yung bagong pagawa, under the Marcos administration na pambansang pabahay niya, bagong-bago, ang gaganda. Kumpara mo dun sa napagawa in the past, sa Wali, yung binago. Kaya, fair lang, di ba? Para walang masabi. Ang mga taga-tao dyan, kaya the best talaga si Pangulong Marcos Jr., yung kanyang malasakit. Hindi kaya ng label ng ibang mga mga nagdaang Pangulo. Saan kayo makikita niyan? Diba? Magpasalamat na lang po kayo. Dalang Pangulo, mahal niyang mamayang Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao yan. Kahit anong klaseng kulay ka, wala nang political color ang Pangulo So yun guys sa susunod, pag nag-credit grabber kayo, umpisa nyo sa una. Hanggang sa dulo, huwag kayo mag-jumping in the middle. Yung kinukuha nyo lang yung marites nyo sa Quiapo, hindi po tanggap yan ng majority ng Pilipino. So yun, mga kababayan, ang kapalagayan nyo. Ako, ang kapalagayan ko, isa lang po, fruit impeachment ang Pangulo. Kahintayin po natin. Uusad po yan. Hindi po magic kaagad. Proseso po tayo. Kaya wait lang. Gagana rin po yan. Tandaan nyo yan, mga bes. So, yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.